Nagsisimula ang pelikula sa pagsasalaysay ng isang sinaunang kwentong bayan ng mga Hapones. Noong nakaraan, ang Japan ay puno ng mga mangkukulam, demonyo, at marangal na samurai. Sa panahong ito, pinamamahalaan ni Emperor Shogun Tsuneyoshi ang buong Japan, pinangangasiwaan ng isang lupain na nahahati sa maraming probinsya na madalas na nag-aaway sa isa't isa. Itinaguyod ng mga lalawigang ito ang iba't ibang tradisyon, kabilang ang mahigpit na pagbabawal sa pagbibigay ng maharlika sa mga dayuhan o sa mga may halong pamana. Para sa samurai, ang hindi pagprotekta sa kanilang amo ay magreresulta sa pagkawala ng kanilang iginagalang na katayuan bilang samurai. Pagkatapos ay ibababa sila sa ranggo bilang ronin, mga mandirigma na natalo o nahiwalay sa kanilang pinaglilingkuran. Gayunpaman, upang tunay na maunawaan ang alamat ng 47 ronin, ang isa ay dapat hukayin ang kwento na nasa kaibuturan nito. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Kai, na tumakas papunta sa kagubatan sa takot. Dahil ang kanyang pinagmulan ay isang misteryo sa lahat, naniniwala ang mga lokal na pinalaki siya ng mga masasamang nilalang sa loob ng kagubatan ng Tengo. Sa kalaunan ay bumagsak si Kai malapit sa isang sapa sa lalawigan ng Oko, kung saan natisod siya ng isang grupo ng samurai. Ang isa sa kanila na si Oeshi, ay nakapansin ng kakaibang mga marka ng kuko sa likod ng ulo ni Kai. Dahil dito, pinaghihinalaan niya na ang batang lalaki ay nauugnay sa masasamang puwersa kaya sinubukan siyang salakayin. Ngunit bago niya pa ito magawa, dumating ang pinuno ng Oko na si Lord Asano, at dinala si Kai. Pagbalik sa kanilang probinsya, pinahintulutan ni Lord Asano si Kai na manirahan sa isang maliit na kubo sa loob ng kanyang teritoryo. Inaalagaan din niya ang bata sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pagkain at iba pang mga kailangan. Sa paglipas ng panahon ay napalapit si Kai sa anak ni Lord Asano na si Mika, ngunit ang kanilang pag-iibigan ay komplikado dahil sa kanilang pagkakaiba sa katayuan, na humahadlang kay Kai na magpakasal sa marangal na uri. Ang ibang samurai ay minamaliit din siya dahil sa kanyang halo-halong lahi, at binabastos siya na tinutukoy bilang isang kalahating lahi. Lumipas ang 10 taon at nasa hustong gulang na si Kai. Isang araw, natagpuan ng samurai ang kanilang sarili sa malalim na kagubatan na nangangaso ng demonyong baka. Ang 6 na mata na hayop na ito ay napakalaki at makapangyarihan kaya madali itong nakatakas sa pagitan ng mga kabayo. Pagkatapos ay galit na galit itong umikot sa kagubatan, at hinarang ang isang samurai na nagngangalang Yasuno. Ngunit bago pa siya nito mapatay ay dumating si Kai upang iligtas siya, itinutok niya ang kanyang espada sa dibdib ng nilalang at sa wakas ay napatay ito. Kasunod ng pagkatalo nito, si Kai ay nagpatuloy upang tingnan si Yasuno, ngunit ang huli ay minaliit lamang siya. Ipinahayag niya ang kanyang galit, na sinasabing mas gusto niyang harapin ang kamatayan, kaysa tumanggap ng tulong mula sa isang taong tulad niya. Ilang sandali pa ay dumating sina Lord Asano at Oeshi, nag-alay ng papuri kay Yasuno dahil sa di umano'y pagpatay sa demonyo. Gayunpaman, nang pagmasdan ni Oeshi ang mga kamay ni Kai, napagtanto niya na siya ang nakapatay sa demonyo. Pansamantala, namataan ni Kai ang isang kakaibang puting fox sa di kalayuan, na ang isang mata ay nagniningning ng ginto at ang isa naman ay asul. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinapansin at bumalik na lang sa kanyang lugar. Sa sandaling bumalik sa kaharian, nakipagkita si Lord Asano kay Mika para sa isang mahalagang pag-uusap. Ibinunyag niya na pinili ng Emperor Shogun ang Ogo Province para sa taunang fighting tournament, kung saan haharapin nila ang kanilang mga karibal mula sa Nagato Province, sa pangunguna ni Lord Kira. Ito ay magiging isang napakahalagang paligsahan para sa kanila at dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo. Nang maglaon ng gabi ring yun, lumabas si Mika sa kanyang kaharian upang bisitahin si Kai sa kanyang kubo. Napansin niya ang isang sugat sa kanyang likod at sinubukan itong gamutin, ngunit iginiit niya na bumalik siya sa bahay. Sa kabila ng kanilang malalim na damdamin para sa isa't isa, kinikilala ni Kai na ang kanyang pinaghalong pamana at ang maharlikang angkan ni Mika ay hindi may kakaila na hadlang sa pagitan nila. Sa ibang lugar, ang kakaibang puting fox ay nagbabago at inilalantad ang kanyang tunay na anyo bilang isang napakagandang babae na nagngangalang Mizuki. Isa siyang magician na loyal kay Lord Kira. Isang araw bago ang paligsahan, parehong sina Emperor Shogun at Lord Kira ay pumunta sa probinsya ng Oko. Si Lord Asano at ang kanyang samurai ay nag-organisa ng isang maligayang pagtitipon upang pormal na batiin ang emperador. Samantala, si Kai ay lihim na pinapanood ang seremonya na nangyayari mula sa loob ng kaharian.
Sa panahong ito, namataan niya ang isang babae na ang mga mata ay ang natatanging timpla ng asul at ginto gaya ng nakikita sa White Fox. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Kai kay Oishi, na inihayag ang kanyang hinala na ang isa sa mga asawa ni Lord Kira ay isang mangkukulam na may mystical powers. Gayunpaman, itinanggi ng samurai ang kanyang mga alalahanin, na nagpapaalala sa kanya na ang mga demonyo lamang ang makakakilala sa tunay na pagkakakilanlan ng isang mangkukulam. Nang sumunod na araw, nang magsisimula na ang paligsahan, ang manlalaban na kumakatawan sa lalawigan ni Lord Kira ay dumating sa field. Napili si Yasuno na kumatawan sa lalawigan ng Oko, at siya ay kasalukuyang nagmumuni-muni sa kanyang silid. Sa sandaling yon, lumitaw ang misteryosong White Fox at pinatulog siya sa pamamagitan ng isang spell. Natagpuan siya ni Nakai at ang anak ni Oishi na si Akashi na ganito ang estado pagkaraan ng ilang minuto. Nauubos na ang oras para sa torneo at nangangamba ang dalawa na mapapahiya si Lord Asano kung mabibigo silang magpakita ng manlalaban. Kaya nagpasya si Kai na pumunta mismo sa larangan ng digmaan, pagkatapos ay isinuot ang samurai armor at itinago ang kanyang pagkakakilanlan sa likod ng isang bakal na helmet. Sa kasamaang palad, sa panahon ng matinding labanan, nakaharap si Kai sa walang humpay na pagsalakay mula sa manlalaban ni Lord Kira. Pagkatapos ay itinapon siya sa hangin, na nagresulta sa pagkatanggal ng kanyang maskara. Nagulat ang buong madla nang malaman na si Kai pala ang lumalaban sa ilalim ng baluti. Napagtanto din ni Emperor Shogun na hindi siya isang samurai, kaya inutusan niya ang iba pang mga mandirigma na patayin siya. Ngunit bago patapusin ang ating bida ay hamarang si Mika para iligtas siya. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Lord Asano at anako niya ang buong responsibilidad para sa insidente, kaya binawasan ng emperador ang parusa at ginawang pampublikong pambubugbog. Nang gabing yun ay naramdaman ni Mizuki ang kahinaan ni Lord Asano kaya tinalakay niya ang kanyang mga plano na kontrolin ang lalawigan ng Oko. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng mahiwagang ritual kay Lord Kira at kumuha ng kulay ube na likido mula sa kanya. Gamit ang masamang bulong, binago niya ang likido sa isang makamandag na gagamba na mayroon ding 6 na mata. Ang gagamba na ito ay dahan-dahan na pumunta kay Lord Asano at nilagyan siya ng lason, kaya bilang isang resulta, ang matanda ay nagsimulang magkaroon ng halusinasyon na ang kanyang anak na si Mika ay inaatake ni Lord Kira. Gamit ang kanyang inisyal na reaksyon, hinawakan niya ang kanyang espada upang ipagtanggol ang kanyang anak, hindi alam na totoo ang kanyang mga aksyon habang ang iba ay isa lamang ilusyon. Halos masaktan niya ang lalaki ngunit mabilis siyang pinigilan ng ibang samurai. Si Kira ay nagsimulang kumilos bilang biktima at nagpakita na parang na-trauma. Matapos tumigil ang kaguluhan, napansin ni Oishi ang kulay puti na umaangat mula sa mga mata ni Asano. Sa resulta ng insidenteng ito ay hinatulan ni Emperor Shogun si Asano ng parusang kamatayan dahil sa kanyang biglaang pag-atake sa isang panauhin. Sinabihan siyang saksakin ang kanyang sarili gamit ang espada. Ito ay tila makakatulong upang mabawi ang kanyang karangalan. Tinanggap ni Lord Asano ang parusa at hiniling kay Oishi na kumilos bilang kapalit niya. Nagpaalam din siya sa kanyang anak bago niya patayin ang kanyang sarili. Kasunod ng mga pangyayari ay idineklara ni Emperor Shogun ang Oko Samurai bilang mga Ronin, na tinanggal ang kanilang dating katayuan. Inutusan din niya si Mika na pakasalan si Lord Kira at manatili bilang mag-asawa. Sa paglipas ng mga araw, kinuha ni Kira ang kontrol sa probinsya at pinatalsik ang lahat ng samurai. Pinalayas din niya si Kai sa pagkaalipin sa Dutch Island bilang isang alipin at inutusan ang kanyang samurai na ikulong si Oishi sa isang hukay. Ang pelikula ay pinutol pagkatapos ng isang taon, si Oishi ay inilabas mula sa bilangguan at ipinatapon sa isang malayong nayon, kung saan sila muling nagsama ng kanyang asawa at anak na si Akashi. Ipinaalam nila sa kanya ang kasal ni Lord Kira kay Mika at ang pagkaalipin ni Kai sa Dutch Island. Bilang tugon, inatasan ni Oishi ang kanyang anak na magtipo ng 3 kabayo at ihanda ang mga natitirang Ronin upang maghanda sa itim na lawa. Pagkatapos ay pumunta siya sa Dutch Island upang mailigtas ang kanyang matagal nang nawawalang kaibigan. Sa kanyang pagdating, napansin niya si Kai na nakikisali sa isang matinding tunggalian. Lumalabas na siya ay naging isang manlalaban sa bahaging ito ng mundo, isang napakawalang awang lugar. Kalaunan ay nakilala siya ni Oishi at hiniling na samahan siya sa kanilang misyon. Sinabi niya na kailangan nilang alisin si Lord Kira at bawiin ang kanilang lupain mula sa kanya. Noong una, tumanggi si Kai, na nagsasabing ayaw niyang bumalik sa kanilang nayon, ngunit nang ipaliwanag ni Oishi na kailangan siya agad ni Mika ay agad siyang sumang-ayon.
Pagkatapos ay lumabas ang dalawa sa pasilidad at matagumpay na nakatakas sa isla. Sa kanilang pagpupulong kasama ang natitirang Ronin, sinabi ni Oishi na may plano siyang mapabagsak si Kira. Ngunit para doon, kailangan niya ang lahat ng Ronin na lumaban ng sama-sama ng buong lakas. Binibigyang diin din niya ang mga panganib na kakaharapin nila sa buong paglalakbay nila, na sinasabing maaari pa nga silang mamatay. Gayunpaman, determinado ang mga lalaki na ipaglaban ang kanilang lupain at mabawi ito. Pagkatapos ng maikling talumpati, kumonsulta si Oishi sa isang mapa at planong pangunahan sila sa Etsu Village. Ang nayong ito ay sikat sa paggawa ng mga espada, at ito mismo ang kailangan nila ngayon. Pagkatapos ay itinalaga niya ang isang Ronin na nagngangalang Aisogay upang makalusot sa dambana sa palasyo ni Lord Kira upang kumuha ng mahahalagang impormasyon. Sa ibang lugar, nalaman ni Lord Kira ang balita na nakalabas na si Oishi mula sa bilangguan at ngayon ay may planong makaganti. Kinakabahan siya kaya agad niyang inutusan si Mizuki na alisin ang pagbabanta. Sa ibang lugar, dumating si Oishi at ang Ronin sa Etsu Village, kung saan nakatagpo sila ng isang grupo ng mga kaaway. Ngunit mabilis silang pinabagsak ni Kai gamit ang kanyang mga kahangahangang kasanayan, na nagpapahintulot sa grupo na magpalipas ng gabi sa nayon. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Oishi na nakalulungkot na hindi sila makakahanap ng anumang mga armas dito, dahil nakuha ni Kira ang nayon. Sinabi niya na hindi na nila maibabalik ang kanilang lupain nang walang anumang armas. Gayunpaman, may ideya si Kai. Iminungkahi niya na makipagsapalaran sila sa gitna ng kagubatan ng Tengu, kung saan makakakuha sila ng mga espada. Ang iba ay nagtatanong kung paano niya nalaman ang tungkol dito, at ipinahayag ni Kai na siya ay pinalaki ng isang demonyong figura sa kagubatan, na nagbigay sa kanya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at mystical na kaalaman. Sinabi ni Kai na alam niya ang mahika, ngunit gagamitin lamang niya ito sa mga mahihirap na sitwasyon. Nang marinig ang lahat ng ito, medyo naguguluhan si Oishi, ngunit pumayag siyang pumunta sa kagubatan ng Tengu. Samantala, matagumpay na nakapasok si Aisogay sa palasyo ni Lord Kira kung saan nakatagpo niya si Mizuki na nakabalat kayo bilang isang mapang-akit na babae. Nang sumunod na araw, dumating ang ating mga bayani sa kagubatan ng Tengu at natuklasan ang isang sinaunang templo kung saan dating nanirahan si Kai. Pagkatapos ay inakay niya si Oishi sa loob habang ang natitirang Ronin ay nagpasya na maghintay. Habang nasa daan, binabalaan ni Kai ang kanyang kaibigan laban sa paghugot ng kanyang espada, kahit nasa harap ng panganib. Sa loob ng templo, nasaksihan nila ang pagyuko ng mga Tengu sa harap ng isang malaking rebulto. Pagkatapos ay pumunta si Kai sa isang lihim na silid na mag-isa, kung saan nakalagak ang isang espada. Sa lalong madaling panahon siya ay binisita ng isang Diyos ng mga Tengu, na nagpahayag ng pinagmula ni Kai bilang anak ng magsasaka at ng isang dayuhan. Lumalabas na ang kanyang pamilya ay tinanggihan ng komunidad at sila ay kinuha ng Tengu God para sa pagsasanay sa templo. Pagkatapos ay iginiit ni Kai na pumunta siya rito upang kunin ang espada, ngunit sinabi ng Diyos na kailangan niyang paghirapan ito. Sa labas, ang iba pang mga Ronin ay hindi mapakali dahil naniniwala silang dinala sila ni Kai sa isang bitag. Kaya't pumasok sila sa kuweba at agad na inilabas ang kanilang mga espada. Sa kasamaang palad, ito ay nagpapatunay na isang nakamamatay na desisyon habang ang mga Tengu ay nagsimulang umatake sa kanila ng walang awa. Si Oishi na pinag-aaralan ng lahat ng ito, ay nagsimulang makarinig ng mga boses, hinihiling sa kanya ng boses na ilabas ang kanyang espada at tulungan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, si Oishi ay nananatiling determinado sa kanyang desisyon at malungkot na pinapanood ang kanyang mga kaibigan na sunod-sunod na namamatay. Sa loob ng silid, nakipaglaban si Kai sa Diyos na Tengu, at nakakagulat na nagawa niyang talunin siya gamit ang kanyang mga diskarte sa anino. Nagdulot ito ng paggalang ng Diyos ng Tengu at ng espada. Sa labas, napansin ni Oishi na ang lahat ng Ronin ay tila pinalitan ng mga espadang Tengu. Dahil dito, napagtanto niya na siya ay nag-hallucinate sa lahat ng oras na ito, at ang buong senaryo ay isang pagsubok lamang upang suriin ang kanyang pasensya. Matapos makuha ang mga espada, lumabas ang dalawa sa templo. Pagkatapos ay ipinakita ni Kai ang kapangyarihan ng Tengu Sword sa pamamagitan ng walang kahirap-hirap na paghiwa sa mga puno ng kahoy. Sa sandaling maabot ng grupo ang nayon ng Etsu, ipinaalam ni Aisogay sa kanila na pinaplano ni Lord Kira na bisitahin ang kanyang ancestral shrine. Mamaya sa gabing yon, iminungkahi niya na lahat sila ay lumabas sa lugar at tapusin siya. Si Oishi ay nakaisip kaagad ng plano,
ngunit hindi niya namalayan ang parehong fog na umaangat sa mga mata ni Aizogay. Nang gabing yun, dahan-dahan na naglakad ang mga Ronin patungo sa dambana. Nakita nila si Lord Kira sa lugar at naghahanda sa pag-atake ngunit bago sila makalapit ay biglang bumagsak si Aizogay na may malalang sakit. Ito ay lumalabas na ang buong bagay ay isang bitag, pagkatapos ay nagpakita si Mizuki at binuhusan ng apoy ang lahat ng Ronin sa isang kilos lamang ng kanyang mga kamay. Nakapatay ito ng maraming lalaki ngunit si Oishi at ilang iba pa ay nakatakas sa anumang paraan. Nang mamatay ang apoy, si Mizuki, sa pag-aakalang namatay si Oishi sa apoy, kinuha ang kanyang espada at ibinigay ito kay Lord Kira. Nang sumunod na araw, sina Kai at Akashi ay nakatagpo ng isang grupo ng mga dancer na patungo sa palasyo ni Lord Kira. Nang mapagtanto na maaaring pagkakataon na ito upang makalusot sa lugar, hiniling nila sa mga dancer na itago ang mga Ronin sa gitna ng grupo. Ang mga dancer ay nag-aatubili sa una, dahil ito ay isang mapanganib na misyon, ngunit sa maraming panghihikayat, sumang-ayon sila. Pagkatapos ay ipinahayag na sa wakas ay ikakasal sina Kira at Mika, kaya magkakaroon ng isang malaking kapistahan sa kanilang pangalan. Sa susunod na eksena, dadalhin tayo sa gabi ng kasal. Si Oishi at ilang Ronin ay pumasok sa palasyo na nagkukunwaring mga dancer, habang ang iba ay palihim na nagpapadala ng mga bantay ni Lord Kira. Gayunpaman, sa panahon ng pagganap ni Oishi, inilantad ng isang gwardya ng palasyo ang kanyang disguise sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng palaso. Nagdudulot ito ng away sa pagitan ng dalawang partido ngunit kalaunan ay nagawa ng ating mga bayani na talunin ang mga kalaban. Nasaksihan ang kaguluhan, sinubukan ni Lord Kira na tumakas kasama si Mika, ngunit humiwalay siya sa kanya at pumunta sa isang hiwalay na direksyon. Sa kalaunan ay muli silang nagtagpo ni Kai, at sila ay nagbahagi ng taos-pusong yakap. Gayunpaman, ang kanilang emosyonal na sandali ay hindi nagtagal dahil sila ay agad na nag-ambala ni Mizuki sa kanyang puting dragon na anyo. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan nila ni Kai, kung saan pareho silang lumalabas na magkatugma. Dinuraan niya ito ng apoy, ngunit nagawa niyang ilihis ito gamit ang kanyang Tengu sword. Sa huli ay natalo siya ni Kai sa pamamagitan ng pagbulusok ng espada sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, sina Oishi at Lord Kira ay nagkaharap at naglaban sa kanilang sariling tunggalian. Gayunpaman, ang isang ito ay hindi nagtagal dahil si Oishi na puno ng paghihiganti, ay namamahala upang patayin ang malupit na Panginoon sa isang tiyak na suntok. Pagkatapos ay pinugutan siya ni Oishi at dinala ang kanyang ulo sa labas bilang isang souvenir. Ipinakita niya ito sa harap ng nag-aaway na karamihan, dahilan upang agad silang huminto. Ang mga lalaki, na dating nagtatrabaho para kay Kira, ngayon ay yumuyuko bilang paggalang at pinupuri ang kanilang bagong Panginoon. Kinabukasan, naglakbay si Oishi at ang natitirang 47 Ronin sa Oko upang magbigay pugay sa libingan ni Lord Asano. Doon ay nakaharap nila ang isang galit na shogun, na kinundi na ang kanilang mga aksyon at nag-anunsyo na lahat sila ay mabibitay. Gayunpaman, bilang paggalang kay Lord Asano, binago niya ang kanyang paninindigan at nag-aalok sa kanila ng isang opsyon, ang pagpatay sa sarili. Habang naghahanda ang grupo sa kanilang kamatayan, nagpaalam si Kai sa kanyang iniibig na si Mika, pagkatapos ay naghanda ang mga samurai para sa kanilang pagkamatay ngunit sa sandaling iyon, ang shogun ay namagitan at iniligtas si Akashi. Nangangatwiran siya na kailangan ng bata para sa pagpapatuloy ng angkan ni Oishi. Para sa iba pang 46 na samurai, sinaksak nila ang kanilang mga sarili at namatay ng magkakasama na may pagkakaisa. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!